Mag-grow kaya yung chia seeds dito sa ating sloth? May bago na naman kaming nahanap na chia pet. And this time, sloth naman yung i-grow natin. Meron na ditong instructions, tapos nandito na din yung mismong chia seeds. Syempre, importante yan. Sa loob ng box, nandito na din yung ating sloth. And dito nga natin i-grow yung mga chia seeds. Diba? Super cute ng ating sloth. Meron din siya ditong tray, so dyan natin siya pwedeng ilagay. Pinakita ko na sa twins at in-explain ko na yung kailangan naming gawin. Excited din sila makita kung mag-grow ba itong kanilang sloth. Last time, kung napanood nyo, dinosaur naman yung nag-grow namin. And naging successful yung pag-grow ng chia seeds. But this time, try natin kung makakapag-grow ulit tayo ng maganda. Based sa instructions, kailangan nating ilubog sa tubig for 30 minutes itong sloth. So, ito kasi yung ating magiging planter. Kung mapansin nyo, nag-iba yung color niya nung nalagay sa tubig. While yung chia seeds naman, kailangan natin siyang ibabad sa tubig. Kailangan sakto lang yung water na ilalagay natin hanggang mababad lang siya. After 30 minutes, binalikan ko yung planter. Tingnan nyo yung water, nag-iba din yung kulay. Tapos yung chia seeds, tingnan nyo, para siyang naging jelly. Next step, kailangan nating i-spread itong chia seeds sa body nitong sloth. Yung part na kailangan lagyan ng chia seeds, medyo rough yung texture niya. Yun kasing kinakapitan niya na parang stick is para siyang glass. So dito lang talaga siya kakapit sa mga rough areas. Medyo matagal lang to kasi kailangan mo talaga siyang pantayin. Kaya ang hirap kasi dumidikit sa kamay yung mga chia seeds. Finally, na-coat ko na lahat ng dapat i-coat. Sa plate ko na lang siya nilagay para mas madali kasi natatanggal yung ibang chia seeds dun sa tray. So sa day 1 and day 2, kailangan lang natin siyang i-leave dito sa windowsill. Kailangan kasi niyang mag-dry. Sa day 3, ito na yung itsura niya. Super tuyo na at kung makikita nyo, kapit na talaga yung chia seeds. So perfect na yan kasi hindi na matatanggal yung mga seeds pag nilagay natin siya ng water. Kailangan kasi natin lagyan ng tubig itong mismong planter. And para sure na mag-grow, in-spread ko na din siya ng water. Sa day 4, ito na yung ating sloth. Wala pa ring tumutubo pero yung tubig niya mas umunti. And yung ibang water nandun na sa plate. Pero yung head niya tuyong-tuyo, so kasi siguro hindi siya nababasa. Dito sa bandang ilalim, napansin ko meron ng para mga sumisibol. So nilagyan ko ulit ng water para naman madiligan ulit. Sa day 5, meron na ako dito nakikitang konting green. So dun sa bandang kanyang neck, tapos dun sa bandang baba. Siguro kasi yun talaga yung laging nababasa or nabababad sa water. Pero tingnan nyo yung tubig, ang dami na dito sa mismong plate. Ni-sprayan ko na lang din para mas tumubo siya. Sa day 6, grabe ang dami ng tubig dun sa plate. So tinanggal ko na muna and yun na din yung ginamit ko na panglagay dun sa planter. Sayang din kasi yung tubig. Pero kung makikita nyo, mas dumami na yung green sa kanyang body. Sa day 7, meron na din mga green dun sa bandang likod. Pero karamihan pa rin talaga, seeds pa rin siya. And dun sa head, walang tumutubo. Sa day 8, mas umaba na yung mga tumutubong greens. And parang mas dumami din. Pero kalbo pa rin siya, tsaka dun sa kanyang arms, wala pa rin talaga. Sa day 9, parang lalo siyang natutuyo. Parang old na yung mga chia seeds. And hindi na rin talaga dumami pa yung greens. Kaya sa day 10, tinawag ko na si Charlie and Chino para makita nila. Mas mahaba na yung nag-grow namin, pero yun pa rin talaga yung dami. And kung makikita nyo, meron na siya mga molds. Nag-block na din yung mga chia seeds. So siguro ito lang din talaga yung mag-grow namin. Wala ding tumubo sa kanyang buhok. And nag-i-start na din siya na magkaamoy, so kailangan na namin siyang itapon. Bye-bye, Sloth. Oh no. Hindi tayo naging successful.